Salamat. And moving now to PAGCOR, Chairperson Tenco, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official, who lobbied on behalf of illegal POGOs. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to PAGCOR an application for internet gaming license. And I'll flash the application now. Yung ifa-flash po, ito po yung ni-raid na pogo ng PAOK sa Porac, kamakailan lamang. Okay. So while we're uploading that application letter, so Chair, baka gusto nyo na pong sagutin yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Risa. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay humihingi po siya ng appointment sa akin. So, nung pong ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po ay dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque. Kasama po ang isang babae. At ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw na mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at
pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa 500,000 dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra, sa aking naalala, Chairman, ang totoo po, habang tayo'y nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa 500,000 dolyares, US dollars, ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Cunanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR? Ang sabi po niya ay si Ginoong Cunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa Land Bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila, dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura nung Hulyo, mag-i-expire po yung lisensyang in-issue nung nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023, dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong, Opo. at yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang POGO, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya nag-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po, Hindi pa po nagfa-follow hindi up pa po. noon. Dahil noong Pero September nag-follow po, up eventually? ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney Jessa? So, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Pagkatapos naman po, sabi ko, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga licensees ng PAGCOR. Nakapag-file po sila sometime in September na.
2023. Babalikan ko lang po